Alright, simulan na natin. Welcome sa panibagong nating pagsusuri kung saan hihimahin natin ang isang lugar na sobrang yaman sa kwento at hiwaga. Ngayon, dadaling ko kayo sa isang kakaibang paglalakbay. Tututok tayo sa Eastern Samar. Alam nyo, madalas kapag pinag-uusapan ng kasaysayan, puro petsa at pangalan lang ang naaalala natin, di ba? Nakakaantok minsan. Pero ngayon, gusto kong makita ninyo ang probinsyang ito hindi lang bilang isang simpleng tuldok sa mapa, kundi bilang literal na pintuan kung saan pumasok ang kasaysayan at alamat ng bansa natin. Gina ba kayo? Quick question muna para sa inyo. Saan ba talaga unang dumaong ang mga dayuhan na nagpabago sa takbo ng kasaysayan natin? Kung ang nasa isip nyo ay Cebu, well, nako, hindi kayo nag-iisa. Madalas kasi yan ang maling akala ng marami dahil sa mga sikat na laban doon. Pero ang totoo niyan, ang mismong pinakaunang hakbang ng mga banyagang ito sa Pilipinas ay hindi doon nangyari. Ang totoong sagot dyan, ang tunay na pintuan ng kasaysayan ng Pilipinas ay walang iba kundi ang Eastern Samar. Dito, sa mismong probinsyang ito, nagsimula ang lahat. Bago pa man makarating ang mga Kastila sa ibang panig ng Pilipinas, ang mga dalampasigan ng Eastern Samar ang pinakaunang nilang nasilayan. Kaya sa tuwing pag-uusapan natin ang probinsyang ito, literal na pinag-uusapan natin ang pahina uno ng ating pambansang kwento. Kaya dumako na tayo sa unang bahagi. Saan nga ba galing ang pangalang Samar? Silipin natin ang hiwaga ng etimolohiya nito. Focus muna tayo sa isang mahalagang salita, ang samad. Isa itong salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay sugat o kaya naman hiwa. Ngayon, mapapaisip ka, bakit mo nga naman ipapangalan ang isang napakagandang lugar sa isang sugat, di ba? Dito papasok yung mga nakakatuwang kwentong bayan at lokal na alamat. Dalawa ang sikat na teorya rito. Version 1, sugatang heograpiya. Kapag tiningnan mo kasi ang mapa, tila hiniwa-hiwa ng mga ilog at malalaking bundok ang lupain ng Samar. Parang may mga sugat yung mismong lupa. Version 2 naman medyo nakakatawa, ang sugatang Kastila. May isang dayuhan daw na nagtanong sa katutubo kung anong pangalan ng lugar. Saktong ginagamot ng katutubo yung pisikal na sugat niya, kaya ang nasagot niya ay Samad. Misunderstanding kumbaga. Pero alin man diyan ang totoo, iisang bagay ang malinaw. Ang Samar ay sumisimbolo sa isang matapang at sobrang tatag na lupain. Pangalawang bahagi natin, ang harapan sa silangan or the Eastern Frontline. Tingnan natin ang timeline na ito para mas maintindihan natin ang haba ng kasaysayan nila. Taong 1521 nang dumaong si Magellan sa Homonhon, isang kaganapan na nagpabago sa mundo. Tapos, fast forward tayo sa mas modernong panahon, 1965. Dito na nagkaroon ng formal na paghahati ang isla. Grabe, ang tagal ng gap, di ba? Ang lalim ng ugat nila sa sinaunang panahon bago pa naging formal na probinsya ang Eastern Samar. Ang batas noong 1965 na yon, ang Republic Act No. 4221, ang tuluyang naghati sa isang higanting isla ng Samar. Dahil dito, nagkaroon tayo ng Northern Samar, Western Samar, na ngayon tinatawag na lang nating Samar, at syempre, ang bida sa usapan natin ngayon, ang Eastern Samar. Ginawa yan para mas madaling pamahalaan ang sobrang laking lupain. Pero teka, ano pa talaga ang ibig sabihin ng pagiging Eastern o nasa silangan? Bukod sa direksyon, literal na sila ang pinakaunang binabati ng sikat ng araw tuwing umaga sa buong bansa. Nakaharap sila ng direkta sa dambuhalang karagatang Pasipiko. Isipin niyo yon, habang karamihan sa atin tulog pa at madilim pa sa paligid, ang mga taga-Eastern Samar ang unang nakakasalo sa liwanag ng bagong araw. Ang galing, di ba? Pero alam nyo, may kaakibat ng mabigat na responsibilidad ang pagiging nasa unahan. Sila ang literal na frontline natin. Dahil nakaharap sa Pasipiko, sila ang sumasalo at nagsisilbing kalasag natin sa mga malalakas na bagyong pumapasok sa Pilipinas. At tulad nga ng napag-usapan natin, sila rin ang unang sumalubong sa mga dayuhang dumating sa atin. Ito yung probinsyang may matigas na pisikal na kalasag, pero pangako, napakalambot ng puso ng mga tao rito. Ikatlong bahagi na tayo, pagtatagpo sa isla ng Homonhon, ang puso ng Homonhon. Ibaba muna natin ang tempo ng kaunti at balikan natin ang petsang ito. March 16, 1521.
Pagod na pagod, gutom, nauuhaw at may mga matitinding sakit ang mga tauhan ni Ferdinand Magellan nang mapadpad sila sa shores ng Homohon sa Giwan. Isipin nyo yung eksena, biglang may sumulpot na kakaibang mga barko at kakaibang mga tao sa lugar nyo. Kung kayo yung nandoon, anong gagawin nyo? Imbes na humugot ng itak o sibat para itaboy ang mga kahina-hina-hinalang dayuhan na to, alam niyo ba kung anong ibinigay ng mga Samareño? Pagkain, alak, prutas. That is true Filipino hospitality. Ibinigay nila ang kailangan ng mga taong naghihingalo kahit na hindi man lang nila kakilala ang mga ito. At ito ang pinakamahalagang aral na gusto kong tumatak sa inyo. Ganito tayo unang nakilala ng mundo. Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang mapagpatuloy na lahi. Napakaganda niyan. Ito ang pinakapamana ng Eastern Summer sa ating lahat. Bago pa naging madugo ang kolonyalismo, ang unang-unang interaksyon natin sa buong mundo ay isang purong aksyon ng kabutihang loob. Dumako na tayo sa ika-4 na bahagi. Hiwaga ng mga kuweba at ang mga misteryosong wakas nito. Kasi hindi lang puro dagat at sunrise ang Eastern Samar. Nako, tahanan din ito ng napakaraming nakatagong yaman. Sa loob ng mga gubat at bundok nila, may mga dambuhalang kuweba na feeling mo na sa loob ka ng underground cathedral. Tapos may mga talon na sa sobrang ganda at tahimik, aakalain mong may mga engkantong nakatira. Talagang buhay na buhay ang mga kwentong bayan dahil sa ganitong kalikasan. At ang pinakamagandang ebidensya niyan, yung pangalan mismo ng kapital ng Eastern Samar, ang Borongan. Galing yan sa salitang burong, nang ibig sabihin ay fog o hamog. Kwento ng mga matatanda, yung lugar daw na to noon ay madalas mabalot ng sobrang kapal na hamog. Kaya kapag nandoon ka, napaka-mystikal ng pakaramdam. Parang laging may tinatagong sikreto ang paligid. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng ito, ang pangalan galing sa sugat o sa hamog, ang mga naglalakihang bundok at talon, at yung kasaysayan ng pagiging mapagpatuloy nila, para talagang isang pahina mula sa sinaunang alamat ang bawat sulok ng probinsya. Hindi ka lang basta nagtutour, literal na naglalakad ka sa mismong kwento ng mga ninuno natin. Kaya i-wrap up ang pagsusuri natin ngayon. Ang Eastern Samar ay higit pa sa pagiging eastern border ng Pilipinas. Higit pa ito sa pagiging unang nakakakita ng araw o tagasalo ng bagyo. Isa itong buhay na taalala ng ating kabutihang loob at ng napakahalagang papel natin sa world history. Kasi isipin nyo, kung wala yung kabaitan ng mga taga-Homonhon, baka hindi nakaligtas si Magellan at baka nag-iba ang ending ng unang pag-ikot ng tao sa buong mundo. Kaya iiwan ko kayo ng tanong na ito. Kayo, anong bayan sa Eastern Samar ang paborito ninyo? O baka naman may personal kayong kwento dyan sa Giwan o kaya sa Borongan. Napakalawak ng kwento ng lugar na ito, kaya siguradong may maibabahagi kayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuri nating ito at patuloy tayong matuto ng sama-sama. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.